Apat na bahagi. May bahagi ang bawat mananampalataya. Sa Acts chapter 2, sabi diyan, sa Acts chapter 2, makita natin na ang community ay hindi lamang umaasa sa leaders para sa lahat ng pangangailangan. Ang mga believers mismo ay nagbabahagi, tumutulong, nag-aalaga, at nakikibahagi sa buhay ng isa't isa. So, very important, no? Ipinapakita dito na ang bawat believer ay may bahagi sa pagbuo ng healthy church community. Hindi lamang pastor o leaders ang tinatawag upang maglingkod, bawat mananampalataya ay maaring maging instrumento ng Diyos upang mag-encourage, mag-pray, mag-care, at maglingkod sa iba. In other words, a healthy church ay nabubuo kapag ang mga members ay hindi lamang tumatanggap ng ministry, kundi nakikibahagi sa ministry. Panglima, ang pagdidisipulo ay nagaganap sa tamang relasyon. Verses 44 to 45. Ang unang iglesia ay hindi lamang nagtitipon sa temple. Sila rin ay nagbabahagi na ng buhay sa kanilang mga tahanan. Sa ganitong setting, nagkakaroon ng pagkakataon para sa mga personal na relationship, encouragement, prayer, at spiritual growth. Ipinapakita nito na ang discipleship ay hindi lamang nangyayari sa formal teaching. Malaking bahag nito ay nangyayari sa relationship kung saan ang mga believers ay nagkakakilala, nagkakausap, nagtutulungan at nagtutuwid sa isa't isa. Kaya ang fellowship ay hindi hiwalay sa discipleship. Ang healthy relationship ay nagbibigay ng environment kung saan ang mga disciples ay maaring lumago. Ang isang malusog na iglesia ay sumasamba ng sama-sama. Verse 47, sabi nga sa translation, praising God. Ang unang iglesia ay hindi lamang kilala sa kanilang fellowship at generosity. Sila ay kilala rin sa kanilang pagpupuri sa Diyos, sa praise na praising God. Ang naging bahagi ng kanilang daily life bilang community. Ipinapakita nito na ang fellowship ay hindi dapat maging social gathering lamang. In other words, ang sentro ng church community ay ang Diyos. Kapag ang mga believers ay sama-samang kumikilala sa kanyang kabutihan at biyaya, nagkakaroon ng joy and gratitude na humuhubog sa kanilang community life. Ang healthy church ay hindi lamang growing together, kundi worshiping God together. Ikapito, ang malusog na samahan ay humahantong sa mission. Acts chapter 2 verse 47. Ang Acts chapter 2 community ay hindi lamang inward looking. Habang lumalalim ang kanilang fellowship, nakikita rin ng mga tao ang kanilang paligid at ang pagbabago sa kanilang buhay. At sinabi ng passage na, the Lord added to their number day by day those who were being saved. Mahalaga makita na magkaugnay ang malusog na fellowship at ang misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang fellowship ay hindi end goal ng church. Ito ay nagbibigay ng environment kung saan lumalago ang disciples. At ang mga disciples naman lumalago ay ipinapadala upang abutin ng iba. Shoutout po kay Ate Malu RC, Naisensya for inviting their friends, and to all kids who invited their loved ones and classmates too. Lalo na ang Olivera Curse, panguna ng Kuya Jaja, Kuya Tim, and Jera for inviting their former classmate and present classmate.